Hello, good morning mga kapatid, mga kakabsat at mga kabayan. Ang pagbabalik po ni Ogumix TV dito sa ating munting channel. At ngayon ho ibabahagi ko po sa inyo ang ating munting kaalaman ulit. Ano ho? Tungkol sa pagtatanim. Dito ho sa amin kasi kung saan nakatira ko ngayon, ang aking pamilya, konti lang kumbaga yung summer. 5 months 5 months lang yata yung kasagsagan ng summer, tapos lalamig na naman. Doon ho mahirap sa mga gustong magtanim ng gulay. Ibabahagi ko po ulit ang ating yun nga ho, munting kaalaman para po kahit papaano makapagbigay ako ng inspirasyon, kahit kaparanggot lang, o baga munting kaalaman tungkol nga dito sa pagtatanim ng gulay. Sa mga nakakapanood po dito o makakapanood pa lang, sana ho makapulot kayo ng experience, kumbaga, lalo na sa mga nakatira sa syudad, yung mga may konting space lang at gustong magtanim, di ba ho? Dito naman sa amin, sa aking munting garden, nakakapagtanim naman ho ako ng mga gulay-gulay. Syempre nakasanayan na lahat naman ho yata, o yung mga taong mahilig sa mga gulay, gustong yung sariwang gulay talaga, yung bagong pitas, doon ho sa palengke kasi yung mga nabibili, syempre lalo na ho ako, gusto ko yung gulay hindi naman puro karne, yung sariwa talaga na iluluto, nabibili sa palengke. Gaya nung nakaraan, nagluto ako, bumili ako ng 2 maliliit na upo. Yun nga, sa loob maganda, sa labas, pero sa loob wala na, parang tuyot na, kumbaga. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun, siguro sa California pa, kung saan maganda ho yung mga tanim nila ron, dahil nga maganda yung panahon nila roon. Pagdating na ho dito sa amin, ilang araw na, siguro buwan na siguro na nakarating dito, kasi nga tuyot na dun sa loob at hindi na maganda. Gusto ko nga ng gulay, gusto kong kumain ng gulay ng pamilya ko, kaya kahit paminsan-minsan lang, ayun nga, hindi na maganda. Kaya ngayon ibabahagi ko ulit sa inyo, dapat sana noon pa, mula seedlings, mga buto, hanggang sa syempre hanggang sa lumaki na, magpitas na, ngayon
Ito na ho yung ating mga seedlings na itinanim. Ano ho, kahit na matagal-tagal na, siguro mahigit isang buwan na ho yung mga seedlings na tinanim ko eh. Kaya mahirap dito sa amin, malamig pa noon. That was April, siguro second week of April. Ngayon na ho third week na ng May. Ano ho, papakita ko sa inyo yung mga seedlings ko, tsaka yung mga nabili ko na rin dahil nga medyo mura-mura pa. Okay, ano ho, ito na ho sila. Oops, ayan na ho. Ito po yung pichay o pak choy o bok choy. Ito 1 month na ho ito. Yung iba transfer ko na, naka-recover naman na sila. Ito ho sa gilid lang ng bahay oh, ayan oh. Kaya yung mga walang space, kahit konting space lang, pwede na akong magtanim. Ayan. 1 month na ho ito. Kasi oh, nung tinanim ko ito, yung buto pa, malamig pa, kaya mahirap talaga. Gustong gusto ko nang magtanim kaya ayan ho, ayan, ito yung mga transfer ko. Ayan, sa gilid lang. Ayan, ito na ho yung pintuan namin oh. Ayan, alright. Ito na ho, ito pa ho oh. Ito yung kalabasa na extra ko noon, dito ko lang tinanim, binalot ko ng tissue, tapos nilagay sa supot, binasa ko yung tissue, tapos nilagay ko yung buto. Kaya lang okay naman na ho yung ano. Ito ho galing sa ano, bumili ako ng isang slice ng kalabasa. Hindi ko naman kinain yung kalabasa, yung buto lang ang gusto ko. Dahil nga kahit naman na hindi magbuo yung kalabasa, gusto ko lang yung bulaklak niya, dahil nga panggulay. Kung magbunga man, hindi wow, hindi maganda. Ito, yan yung mga halaman ni Mrs. Ayan ho, hindi pa niya natra-transfer yung iba. Yung iba wala na. Ayan, ito wala na to, basura na yan. May kangkong tayo rito, tingnan natin kung pwede nang itanim to. Transfer ko na lang mamayang hapon. Ano ho, ito yung mga isang buwan na rin to, pero gumaganda na siya kasi maganda na yung init araw. Yan, sana gumanda, sana magbunga. Ito ho yung ewan ko, honeydew yata, pinuha ko rin sa binili ni Mrs. na buto. Yan, yan, maliliit pa, pero pagka may pangalawang dahon na siya, mabilis na lang siyang ano, lumaki. Ayan, ito pinagtamnan ko ng sili noon, meron namang tumutubo pa kasi nga malamig pa nga noon nung ano ko, maliliit pa yung mga sili. Yung iba transfer ko dito sa ito, sa mga seedling trays. Ayan, ito maliit pa oh, 1 month mahigit na to mula nung nilagay ko rito, nung buto pa siya. Ayan, ito siling haba, siling tare na tinatawag nila, yung manghang. Ayan, siling labuyo o
yung Thai chili. Ito galing po sa buto to. Sariwang ano ko kinuha. Hindi yung naka-pack na buto. Ito. Siling tari. Ayan, yung manghang. Kasi mahilig ako sa manghang eh. Lagi akong bumibili. Ito po galing sa ano ho, sariwang sili. Kinuha ko lang yung buto at tinanim ko. Nilagay ko sa tissue paper o paper towel, tapos binasa ko, tapos nilagay ko supot. Tapos nung nagka-ugat na, yan, transfer ko na rito. Yun. Ito yung pinakauna-una kong unang-una kong tinanim dito sa tray. Okay? Ito sabay sila, ito mga 2 days siguro. Ito naman ho sitaw. Nilagay ko rin dyan. Yan, 1 month mahigit na rin ho ito. Yan. Yan. At may pinahabol ho akong buto dito sa pagtatamnan ko. Ayan, maliliit pa. Yung iba kinain ng insekto, dami-daming insektong kumakain. Ito, ayan, doon, ayan, hanggang doon po. Ayan, mga ilang metro din ang haba. Ayan, dito rin sa pinagtamnan ko ng sitaw noon, no? Ito yung kamote ko. Ito, ang hirap makarecover nito. Isang buwan na rin to. Ayan. Yung iba namatay kasi mahirap talaga dito sa amin. Ano ho? Ayan. Ito naman from seeds. Direct ko na to. Ito ay pipino. Ayan. Pipino na ho yan. Yan. Yung iba hindi namatay. Yan, namatay na. Yan. Yan. At ito naman yung kalabasa. Yan. Kasabay nung tinapon ko kanina. Yan. Yan. Nagkaano na siya. May pangalawang dahon na siya. Ito yung una. Ito yung noon, yung pinakatakip niya dun sa ano. Ayan. Tapos nung tumubo na yan, may pangalawa na siya. Ibig sabihin, mabilis na yan lumaki. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na piraso. Hindi ko alam kung saan ko itatanim to, pero pag-iisipan ko muna. No. Ito naman po ay okra. Ayan. Ganon din ho ang proseso. Nilagay ko sa tissue muna, tissue paper o paper towel ulit. Tapos nung tumubo na, may umusbong o nabiyak na yung ibig sabihin ano ba yung tawag doon, nung nabiyak na yung buto, pwede nang itanim. Yan, transfer ko na. At ito rin ho yung ating ampalaya. Ang paborito kong ampalaya, yan. Yung iba ho ito, huli na ito, pero ang bilis lumaki kasi mainit na nung tinanim ko. Yan, halos parehas na sila dito sa una. Ito pwede ko nang i-transfer to siguro bukas o mamayang hapon. Marami pang naka-schedule kasi na gawain.
Yan. Ito yung nauna. Itong hilira na to. Yan. Yung nauna. Pero parang kasabay lang nito itong yung huli. Ang agwat nito, ito mahigit na isang ano lang, isang buwan na. Ito wala pang isang buwan. Mo kasi mainit na. Pwede na talagang magtanim. Ayan. Alright, marami ho yan. 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 Mga ampalaya lahat yan. Yan. At dito naman po sa kabila. Ayan. Ito, sili ho ito. Ito yung manghang na sili na tinatawag nilang habanero. Dahil nga mahilig ako sa manghang, yan. Ito ho, hindi ko ho tinanim na boto. Kasabay ito ng mga kamatis at talong. Ito binili ko na sa merkado. Ano? Dahil mura, maraming bumibili noon. Ay bumili na rin ako. Ito yung ano yun. Ayan, habanero. Ayan po. Ito po yung klaseng isang klaseng manghang na sili dito ho sa amin. Ayan o. Ayan, manghang din po to. Parang labuyo din po yan. Ayan. Ayan, talong. Ito ho. Ito binili ko. Ayan. Isang buwan na rin ho ito. Ayan. Pero seedlings na po ito nung nabili ko. Tinransport ko. Dito lang. O, tingnan mo. Ayan, ayan. Ganyan lang po. Ayan. Nakalagay lang po sa pasuyan. Diyan na ho yan. Permanent na ho yan. Kasi noon yung dun sa malaki. Dahil wala tayong ibang pasok noon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Kaya nag-isip ako. Yung mga pinagtaniman ni Mrs. noon na mga flowering plants niya. Yan. Marami naman siyang vase na ginamit. Ayan, kinuha ko na lang. Ayan. At dito po may pagbabago po kung inyong mapapansin. Ayan, bagong bago po ito. Hindi naman bago. Dito rin po nakatanim yung mga kamote ko noon. Kaso nga lang nilagyan ko na ng harang. Ayan. Ayan. Pahaba po yan. Dito po nakatanim yung kamote ko noon. Kaso nga lang lumalayas yung mga lupa. Napupunta roon pag umuulan. Kaya nilagyan ko na ng harang para hindi lumabas yung lupa. Ayan. Lumalabas, hindi naman nakapreso. Ayan. Ayan. Ito po ang gastos ko ho rito 82. Including itong garden soil na to. Yung apat na to. $82 ho yan. Worth it naman. Kasi dito lang siya. Para hindi na lumabas yung lupa. Hirap-hirap naman. At ito pong wait pala. Meron po tayong kamote rito. Ayan. Kasabay po ng kamote na nakita nyo kanina. Mga 1 week po ito yung agwat nila. Dito ko po, ito pong kamote na to, transfer ko rito mamayang hapon.
Ano ho? Ayan. At may pahabol pa po ako, nakalimutan ko, no, yung kamatis natin. Ayan, ito ho, mga 3 weeks, 3 weeks, oh yeah, 3 weeks mula pagkatanim. Tingnan mo, ang bilis lumaki. Ito ho, itatransfer ko ulit sa single trays. Mga trays, bawat isa may para may espasyo sila. Ito, ganito na ho kalalaki yan. Pinahabol ko po ito para pag ano na yung naunang tanim ko na kamatis, ito na nabilo ko sa merkado, pagka medyo tumanda na, konti na yung bunga, may pahabol po tayong kamatis. Ano? At ngayon, ito nga ho yung bagong project ko at tapos na. Lalagyan ko na ulit ng tatabunan ko pa ng lupa to. Ito nga ho, ito po yung ano, kung matatandaan nyo, kung babalikan nyo yung vlog ko, may vlog po ako roon na ano ba yung tawag doon, yung mga nilagay kong mga damo-damo, mga dahon. Ito na po sila, nilagay ko na ho rito, naging lupa na po. Ayan, ayan, ito ho, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na, comment nyo na lang ho sa baba. Ayan, compost pala. Ayan, compost. Dito kinuha yung mga mayroon pang konti. Ayan, ito po galing dito po. Kung matatandaan nyo, dito ko po nilagay, tumpok po ito, at nilagay ko doon sa ginawa ko kanina. Sa makikita nyo, ayan o, yan, wala na, paubos na. Lilipat ko ulit doon, ubusin ko lahat to, yung compost na to, doon sa pagtatanim ko ng kamote. Ayan, ito yung mga bago, nilagay ko ulit. Ayan yung mga bago. Ayan, ito po. Ayan, mga bago, lalagay ko ulit dito para next year magamit ulit. Alright, dito po yung kabuuan. At dito po tatanim ko yung kalabasa. Wala pang ano, hindi nasisinagan ng araw. Masisinagan lang ng araw kung ano na, tanghali na. Ito, ayan, ayan, meron pa ako roon. Ito, imo-mower ko po ito para magkapira-piraso yung mga damo-damong to. Pati yun, mo-mower ko ulit. Yan, hanggang doon. At ilalagay ko ulit sa ating recycling space. Yan, $82 ang mahal, pero matagal gamitin. Ayan, siguro pagkakasyahin ko yung siguro dito 3 gulay sa gitna ho, dito hanggang doon, sa gitna nila, sa gitna ng ano na to, kamote. Tapos sa gilid, yan, papunta roon, siguro ano, pag marami naman tayong seedlings na ano ba tawag doon, long beans o sitaw, dito sa space na to hanggang doon sa dulo dito. At dito naman sa gilid na to,
paikot hanggang doon, siguro okra. Ayan. Pero hindi pa tapos to. Ilalagay ko muna yung mga compost dito. Ayan ho. May mga pira-piraso pa yan ho, na mga kahoy-kahoy. Mga maliliit na kahoy-kahoy dyan. Yung iba, ayan, yung mga dahon yan. Ayan. Kinain niya ng mga insekto, nabulok na. Kaya naging lupa na. Ayan. At mataba po ito. Kahit hindi nalagyan ng pataba na fertilizer yung nabibili. Kasi nga ho, mataba pa itong lupa na to. At pati po ito, puro organic. Puro organic lahat to. Ayan. Walang halong chemical. Ayan. Alright. At next time ho, pagka siguro bukas, tatanim ko na ho, o mamayang hapon tatanim ko na ho yung mga yan, kamote. Bago ko itanim, ayan, alisin muna natin yan. Ayan, sanga na yan. Yung sanga na yan, puputulin ko mamayang hapon. Siguro pagkatapos niyan, kung maputol ko na, ayan, tatanim ko na yung mga kamote natin. Ayan. Kasi nga hindi yung init dito dyan. Ayan. Kaya alisin natin yan. Yung sikat ng araw. Ayan. Hindi siya makapasok dito. Hindi siya, ano ba tawag doon? Basta yun na ho. Ayan. Siguro iba-vlog ko rin ho mamaya yung pagputol ko dito sa kahoy na yan. Alright. Okay. Alright. At yan mga kapatid, kahit paano may bahagi ko ulit, kahit mabilisan na video yung mga seedlings ko na itatanim. At hanggang sa muli, pansamantalang magpapaalam muna ako. Mamaya ulit or mamayang hapon, siguro pagka-upload nito, bibidyo ko naman yung pag-alis ng sanga na yun. Alright? Paalam po pansamantala. Bye-bye po.